So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pahiya na naman po ang buong pamilya Duterte, especially itong si Inday Sayad. Kasi po, nagsalita na ang Australian government na hindi daw po nila tatanggapin si Digong sa bansa nila pagdating nga po sa interim release. Okay, sa hindi lang po nakakaalam, no? Sa interim release po kasi, isa po sa mga kondisyon, dapat po merong isang state party na tatanggap kay Digong para doon po muna siya manirahan. Okay. So ngayon, ang binanggit nga po ni Sara dito, Australia. Yun nga lang po, ngayong araw mismo, sabi ng Australia, hindi pwede, ayaw namin. At dito mga kababayan, lumalabas po na sinungaling po talaga si Sara Duterte kasi ang sabi niya, ang pinunta niya na po sa Australia ay hindi naman para sa interim release ni Digong. So, nagsinungaling talaga siya doon. So, para may ebidensya tayo, pakita ko po sa inyo mga report po dito, no, from mainstream media. So, ito yung balita kanina, 2 hours ago lang to, no? Oh. Australia declines to host Rodrigo Duterte during ICC case. Sino ba naman kasi tatanggap sa mamamatay tao? Diyos ko naman. Common sense naman, no? Alam naman po natin, no, na ang Australia po, ano po yan? Matindi po ang human rights po dyan. Naniniwala po sila sa human rights. At hindi po nila tatanggapin ang isang tao na hindi po naniniwala sa human rights katulad nga po ni Digong. Kaya hindi po ako bilib dyan sa patay-patay na yan. Never po talaga, no? So sabi dito, the Australian government has ruled out hosting former President Rodrigo Duterte for the interim release after he petitioned the International Criminal Court to be temporarily freed in an unnamed third country. So, Australia pala yun. Oh. It is understood that the Australian government is aware of Duterte's petition for interim release from the ICC detention center in The Hague. Netherlands, Australia has not agreed to host a former Philippine president, nor are they considering this. Okay? So, pati rin pala Netherlands, no, ayaw din tanggapin si Digong. Alam nyo, nakakatawa dito. Pati pala Netherlands, na kung saan nga po nakatayo yung ICC, ayaw din po tanggapin si Digong. Actually, no, kung meron mang bansa na pinaka-safe po talaga na hindi po tataka si Digong, sa Netherlands po yun. Kasi malapit po sa ICC. Pero ayaw din po ng Netherlands. Oh, ayan ang sinasabi ko sa inyo, no? Karma ang tawag dito. Oh. In his petition for interim release filed on June 12, Rodrigo Duterte lawyer said, si Kaufman, a country has expressed its willingness to accept Duterte into its territory for the duration of his interim release and enforce the condition of this release. The name of the country is redacted in the document. So, hindi pa nakita yung pangalan nga po ng bansa. Okay? Vice President Sara Duterte earlier said in the media interview in Melbourne that Australia is on the list of countries that her father lawyers were considering to be the host nation for this temporary release. Kita mo, di ba? Yung naglalaglag mismo sa isang confidential po na usapan sa interim release nga ni Digong, si Sara din. Alam ko mga kababayan, no, kasi kaya nga redacted eh. Nakuha niyo yung point ko mga streetwise, no? Kaya nga po, ang ginawa nga po ni Kaufman, hindi po pinablik yung bansa na tatanggap nga po supposedly kay Digong kasi nga po confidential po ito. Pero itong si Bobong Sara Duterte naman po, no, sinabi niya na Australia yung isa doon. So kaya naman pala nandun si Sara Duterte sa Australia kasi po umaasa siya na makakausap itong foreign affairs na si Wong ng Australia. Nga lang, di sila nakita. No, baka magmamakaawa na, tanggapin niyo naman yung tatay ko. Yung tatay ko mamamatay tao, baka pwede niyo tanggapin naman dito. Okay. One of the two countries that were named in the petition, Sara Duterte said in the media interview in Melbourne in June 22, are committed to helping or to receiving and accepting the former president. She did not disclose more details. Oh, so whatsoever, mga kababayan. So alam niyo mga kababayan, no, ang nakaka-bullshit dito, no. Tinatanong po si Sara Duterte, no, kung anong ginawa niya sa Australia. Di ba? So ang sabi nga ni Sara, personal trip daw po yun, pero function as vice president. Galing, di ba? Galing mag-twist eh, no. Di ba? Hindi. Ayan ang sinabi ni Sara, no, na kahit personal trip naman yung pinunta ko sa Australia,
function pa rin ng Vice President yung pinunta ko doon at pera ko yun, sabi niya. So ngayon, sabi nga ni Sara dito, no, sabi niya dito, sa isang report po sa ABS-CBN din po nung isang araw, anong last week pa pala to, no, sabi niya dito, VP Sara Duterte clarifies Australia trip not for that Rodrigo interim release. O, diba? Sinungaling po talaga. Kasi ang point natin dito, mga kababayan, ano yun? Pagpunta ni Sara sa Australia, pagbalik niya ng Pilipinas, biglang nagbigay ng statement yung Australia na hindi namin tatanggapin si Digong dito. So, walang kinalaman si Sara doon. Nakuha niya yung point. Ano yun? Sobrang random, out of nowhere, na sasabihin ng Australian government na hindi namin tatanggapin si Digong, ayaw namin sa kanya. Ano yun? Random lang yun. Nakuha niyo yung point ng mga kababayan. Magsasalita ba ng ganun ang Australian government na ayaw namin tanggapin si Digong kung walang nag-apply or kung walang nag-initiate na tanggapin si Digong doon sa Australia? So, sinungaling si Sara dito? Kasi kung sasabihin nga po ni Sara na hindi para sa interim release po yung nilakad niya sa Australia, so ang tanong dito, ano yung sinabi ng Australia na hindi naman tatanggapin si Digong? Ano yung random? Out of nowhere? Parang labo naman ata nun. Hindi po gagawin ng isang matinong ano yun, ng isang matinong bansa na randomly biglang magsasalita na hindi naman sila connected. Ay, sinungaling talaga itong si Sara eh. Sabi ko sa inyo, tanga to eh. O, ano mga itsura na yan? O nga pala, number 1 siya sa sa Tangere survey Tanga-tanga talaga ng mga Pilipino. Hindi nga. Nakita niyo yung bagong survey po ng Tangere ngayon? Di ko alam kung totoo yun o binayaran, pero number 1 po si Sara. Front runner po si Sara. Para maging presidente nga po sa 2028. No? Number 2 si Lenny. So sabi dito, no, Vice President Sara Duterte clarified that her personal trip to Australia did not intended for the former President Rodrigo Duterte's interim release. This is a disclosed country. She disclosed that Australia was among the countries considered by her father lawyers in the International Criminal Court for risk and potential temporary liberty. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Alam na po natin to, no? So, ngayon na kabayan po, ang point natin dito, di ba? Kaya naman pala, no, ako, hindi ko na kasi makita yung video pero kung maalala po natin, nung si Sara nga po pumunta nga po dyan sa Australia, inutusan niya po yung mga OFW na mga Pilipinong DDS. Mga uto-uto talaga kayo. So sabi dito ni Sara, no, Sara Duterte tells Filipino in Melbourne, urge Australia to look into injustice versus Digong. Walang nga talaga, no, pakaramdam pa ngayon ng mga Duterte, sila pa ngayon ang nakatanggap ng injustice. Sila na kayo pumatay ng tao, sila pa ngayon ang mayroong injustice. At ang malupit dito at sobrang kapal ng mukha dito mga kababayan, inutusan pa ni Sara Duterte ang mga Pilipino OFW natin na kalampagin ninyo yung Australian government. Mag-ingay kayo sa social media ninyo. No? Kasi merong injustice nga po, no? Kay Duterte. At baka makatulong daw po yung Australia. Diba? So ito, basahin natin ito dito na sabi niya dito. Vice President Sara Duterte on Sunday urged Filipino in Melbourne to convince the Australian government and other foreign leaders, diba, to look into the alleged injustice against former President Rodrigo Duterte, who is now detained in the Netherlands over charges of crimes against humanity before the International Criminal Court. Ako na pa, victim pa talaga, no? O sabi dito, no? Ito sabi ni Sara, no? Pasensya na, pero hindi ko makita yung video, pero babasahin ko na lang, Ito po yung sinabi ni Sara sa mga OFW natin sa Australia. Sabi niya, you convince the government of Australia because Australia is a member of the ICC to look into the case of the President Duterte and the injustice that he is receiving that he has been getting from the ICC. Pupunta ka sa Australia na member po ng ICC tapos sasabihin mo na mayroong injustice na ginagawa kay Digong sa ICC, para namang tanga nito, no? Oh, sabi ni Sara, you talk to the government of Australia, come together, sit down, come up with the position paper, she said. O, di ba? Kapal lang, ko ba? Ganun po talaga pag desperado na.
Di ba? Pinapakita lang po talaga ni Sara na kunwari hindi sila affected, pero in reality, sobrang ano na po nito, sobrang stress na po nito ng mga ng pamilya Duterte. And by the way, no, ako naniniwala naman po ako no, na dito po sa mga nangyayari po sa mga Duterte, hindi pa po sapat ito. Hindi pa po natin nakukuha yung ustisya. Nakakulong lang po si Digong doon. Pero yung ustisya po na hinahangad po natin sa ginawa niya nga po pambababoy at nung pa sa madilim nga po na patayan nung nangyari nga po nung panahon niya, wala pa po yun. Di ba? Alam niyo ito yung hindi ko talaga makuha sa mga DDS eh. Dahil sinasabi nga nila na tahimik daw po at hindi daw po takot ang mga tao nung panahon ni Digong. Eh doon nga maraming patayan eh. Doon nga maraming AGK eh. At bukod doon mga kababayan, yung mga nawawalang sabungero, nangyari din po nung panahon ni Digong. Hundreds of sabungeros ata yun, di ba? Na ngayon, dinadawit pa si Bato. Tsaka si Koskolan, di ba? Si Koskolan, mukhang kasama rin po ata doon. So, yun mga ka-streetwise daw. So, kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito sa pag-denied nga po ng Australian government para po sa interim release nga po ni Digong. So, tandaan po natin, no, na ito po ang isa po sa mga kondisyon para po pansamantalang makalaya si Digong. So yung dapat po hindi po ma-interrupt yung investigasyon, dapat po magiging safe pa rin po yung mga witness, di ba? At kasama po dito, no, actually parang 4 ata yung condition na yun eh. And then yung pinakahuli nga po, dapat meron pong bansang tatanggap kay Duterte habang siya na state party habang siya nga po ay nabigyan ng interim release at mukhang malabo na po talaga mangyari po ito. Di ba? So yan, so abangan natin yan kung ano ba mangyayari yan sa katangahan ng mga Duterte. So kayo po, ano po masabi nyo nga po sa content po ngayon natin? So pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.